Hello air signs! Ito yung gabay nyo, March 4 to 5, pero itong reading na to ay timeless kahit kailan nyo ito makita. Nilagay ko lang yung petsa na yon for the sake of posting this reading. So maraming salamat sa ating mga YouTube channel members na hanggang ngayon hindi pa rin umaalis. Ayan, salamat naman sa pag-i-stay ninyo sa ating YouTube channel. Maraming salamat din sa lahat ng sumusubaybay, nanonood, nag-subscribe sa ating YouTube, sa Pilipinas man at sa ibang bansa. Maraming salamat din doon sa mga supporters natin sa Facebook yan, yung mga abangers natin dyan. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, of course, don't forget to subscribe sa ating YouTube, like and follow nyo na rin yung ating FB page. Doon po ako nag-a-announce sa FB ng mga free readings natin. Hindi palagi, pero abang-abang kayo. Like and follow nyo yan, lalo na kung gusto nyo mag-avail ng reading services natin, dyan din po kayo mag-PM, no? So, air signs, itong reading ninyo, lalagyan ko ng 3 timestamp, hiwalay, Gemini, Libra, Aquarius, kaya parang solo-solo. Ayan, syempre nagsisimula tayo kay Gemini. Ayan, simula na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. Ito na yung gabay mo. Merong fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius, at saka si strong energy ng Aries. Aries, fire sign. Strong energy. So, mukhang hindi ka magsasucceed dito. Hindi mo makukuha yung gusto mo makuha with the 6 of Wands in reverse. Okay? Kasi kung ganito, marirecognize nila magiging successful ka, pero mukhang hindi. Mukhang hindi nila napapansin, hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo. No? Or pwedeng hindi sila natutuwa. No? Hindi ka nila pinupuri, hindi nila type, pinupuna, pwedeng ganyan. Basta opposite nung nakatayo niyan. Strong energy ng fire sign, to be specific, Aries tsaka Virgo. Possible din na may Leo rito. At tsaka Cancer, Scorpio, Pisces. Oo. Mukhang hindi worth yung binibigay mong effort, energy dito. Yung mga sacrifices na ginagawa mo, parang hindi naman nila ina-acknowledge, hindi man lang nila na-appreciate, Gemini. Kaya kung nag-expect ka dito ng reaction, nag-expect ka ng attention, ng appreciation, hindi yun makukuha mo. Sa love life mo man ito or sa ibang bagay. Okay? O pwedeng iba dito, may kinalaman siya sa work, sa boss. Pwedeng iba naman may kinalaman siya sa being the head of the family or being the father. Ayan, may mga ganyang concerns or issues. Pwedeng doon yun, yung sinasabi ko kanina na matter is relating sa responsibilities mo, you handling this position, this company, or this family. Yan. May kinalaman siya sa sa patriarch kung sino yung pinaka-head, yung pinaka boss or head ng family. Pwedeng iba sa inyo rito, nasa kayo, retreat ngayon with the Hermit card. Parang hindi naman period of hibernation, pero parang nandun kayo, parang process or may pinagdadaanan kayo about self-discovery. Meron kayong, ano ba sasabihin yun?
Kasalukuyan kayong may pinagdaraanan ngayon wherein naghahanap kayo ng clarity. Yan, tungkol dyan sa bagay na yan na gusto nyong malaman yung sagot. Para kayong nandun sa process na ganun, na nasa self. Ano kayo yung parang pwedeng may mga bagay kayong pinagmumuni-munihan, pinag-iisipan muna, parang muna yun. Parang meron din kasing energy na nag-lie low muna kayo habang inaalam ninyo yung mga bagay na yan hanggat hindi nyo pa nadidiscover yung mga sagot na hinahanap ninyo. Pwedeng iba naghahanap kayo ng clarity. Pero mukhang malaki, parang may kinalaman din siya sa sarili ninyo. More on sa personal na side ninyo yan, Gemini. Yan. Self-reflection kasi ito. Retreat, self-reflection, and withdrawing, no? Parang dinedetach mo muna yung sarili mo and you are on an inward journey. Because meron kang hinahanap with the Hermit card. Ayan, galala niya yung lantern niya. Okay? Kung ano man yan. Path to self-discovery na ginagawa mo, Gemini. No? Pwedeng iba, naghihintay kayo dito ng sign. Kung worth it ba gawin ito? Worth it pa bang mag-sacrifice ng ganito, ganyan? Ayan, meron ka bang, if ever ba, magiging worth it ba itong, kung magpuput ka ng effort dito, mag-i-invest ka rito, worth it ba? Ayan. Pwedeng iba, yan yung kino-contemplate ninyo, or pwedeng nag-aalangan na kayo, pwedeng nagdadalawang isip na iba sa inyo, no? Pwedeng iba, naiinip na kayo dito sa hinihintay ninyong rewards, no? Pwedeng iba, you are worrying about the future of your family. Parang, ang mafe-feel ko dito sa 10 of pence mo is feeling mo hindi secured or hindi mo pa nase-secure yung future ng family mo. Pwedeng may mga, until now, hindi mo pa na-accomplish lahat yung mga pangkabuhayan goals mo. Ayan, no? Pwedeng yung iba, hindi nyo pa ito. Nag-worry kayo kung masesecure nyo ba yung mga bagay na yan na iniisip ninyo pang long term na may kinalaman sa family ninyo. Okay? O pwedeng iba, hindi nyo pa na-secure yung kabuhayan ninyo. Wala pa kayo matatag na source ng income na yung tipong kahit mag-retire ka alam mong makaka-survive kayo. Or pwedeng iba, hindi pa nakakapundar ng bahay, lupa, or hindi nyo pa napagtapos yung mga anak ninyo. Pwedeng ganyan. Pwedeng yan yung pinag-iisipan mo ngayon, Gemini. Paano mo ngayon ma-fulfill itong mga to? Paano mo magagawa? Pwedeng iba, yun yung pinag-iisipan, pinoproblema ninyo, no? Pero kung mag-alala, may sun card dito. Ito yung ito yung indikasyon na magiging okay din ng lahat. At walang mafe-feel ko, walang bagay na, alam mo yun, walang bagay na nasasayang kung nagput ka man ng effort. Hindi mo sasabihin, natalo ako doon, walang nangyari sa, hindi ako naniniwala na ganun. Always see the good in every situation, Gemini. Huwag kang maging pessimistic, huwag kang maging negative dahil lang hindi maganda yung mga nangyayari ngayon right now. Kasi may sun may pag-asa ng growth, ng panunumbalik ng kasayahan, kaayusan, pagiging okay ng lahat. At yan, kung naghahanap ka man with the Hermit card ng sagot, yun yung ibibigay ni Sun card sa'yo. Kaya hindi totoong nasayang lahat. Contrary dito sa pagmumukha mo rito na feeling mo nasayang, hindi. Hindi. Pwede lang na merong mga hindi nakaka-appreciate dito. Ito.
Eto. Meron. Si water sign, pwedeng di niya na-appreciate. Kung sino man yung kadil mo na yan. O, mukhang may babaeng pasaway dito. Babae man to lalaki. Kung special someone mo yan, may pagkapasaway yan. Baka nga siya yung hindi nakaka-appreciate sa'yo dito eh. No, pwedeng iba dito, nakakaranas kayo ng trouble sa family, natitreaten yung security ng family ninyo. Ibig sabihin, yung haligi, tsaka yung ilaw ng tahanan, pati yung mga anak, parang nasa shaky, stormy situation ng marriage, and then apektado yung buong pamilya. Or pwedeng hindi naman, pwedeng nasi-shake kayo is because pwedeng sa material na bagay din. Pwedeng may family crisis because of financial. O, diba? Pwedeng ganyan. Pero wag kang mag-alala, darating at darating din yung manunumbalik yung saya, pagiging all is well ng mga bagay-bagay in the future. Wag ka lang maging pessimistic, nega. Okay, Gemini, ito yung mga energies for you right now. Take care, God bless. Hello, Libra. Welcome dito sa gabay mo. Maraming salamat, Libra, kung nakapag-subscribe ka na sa YouTube, nakapag-like and follow sa ating FB. Sa mga bago, hello and welcome. Don't forget to subscribe sa ating YouTube, pa-like and follow na rin yung ating FB. Maraming salamat sa ating mga YouTube channel members, sa mga kababayan natin dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa na laging nagko-comment, mga nanonood, sumusuporta sa ating mga reading sa YouTube man or sa Facebook. Etong gabay ninyo, March 4 to 5 nakalagay, pero kahit kailan nyo ito makita. Sort of timeless reading naman ito. Tignan na natin na ba itong mga energies mo, Libra. Naku, Chariot in reverse. Okay. Naku, 9 of... Ano ba yan, Libra? Ganyan. Huwag ka muna magmamadali, Libra. Ang success, hindi yan overnight. Yun na yung masasabi ko dito. Ang success, hindi yan yung, para sa akin, hindi yan biglaan na matulog ka bukas, successful ka na. Hindi. Puro reverse talaga yung bara mo. Ano pa yan, Libra? Ito lang dalawa, hindi, Ba to? O, tingnan na naman natin kung pangit ba itong mga to. Uy, may dalawang lalaki dito, magkakompetensya sa'yo. O, pwedeng pinag-aagawan kanila, babae man yan lalaki, or ikaw na meron kang kaagaw, karibal. Competition yan eh. Parang may energy dito na nagkakarera, nagpapatalbugan. At, ito lang masaklap, Libra, pero real talk. Parang ikaw yata yung matatalo rito, hindi man sa itong dalawa. Kaya ako yung na-expect mo, overconfident ka dito, baka ikaw pa yung madehado, ikaw pa yung matalo rito. Ayan. Kasi parang may competition eh. Mas mabilis sa yung isa eh. Or ikaw yung mas mabilis kasi ikaw tong air sign. Pwede. Pero parang pareho kayo eh. Hindi ko lang alam Basta may tendency lang na ganun. Okay? Huwag kang maging impulsive, Libra. Huwag kang magmamadali muna. Yun lang yung masasabi ko with the Knight of Swords. Okay? Oh, so, tapos parang may nakita ako ditong travel, pero parang mauudlot. Hindi mo na matutuloy with the Chariot card. So, may mga ina-expect ka na sana makukuha mo with the 9 of Pentacles in reverse. Pero baka ma-delay. So, kung kadatungan yan, sahod mo yan, pinaghirapan mo, possible na madismaya ka kasi may delay. Or hindi yun yung ina-expect mo. Pwedeng hindi ka ganun ka kontento, ka happy sa makukuha mo dyan. Pero mukhang delay. Okay, oo. Mukhang madidelay pa, sabi ni Hanged Man. Maghihintay ka pa. Pwedeng inip na inip ka na, pero kailangan mo pa rin maghintay, Libra. Kaya kung pag-abroad dyan, pag ma-migrate, pwedeng iba may mga dito parang
Maghihintay muna, madidelay. Lakas ng energy kasi na madidelay eh. Kaya kahit anong pagmamadali mo dyan, Libra, mo madidismaya ka kahit i-push mo ng i-push. Kasi parang hindi mo naman mapipigilan tong postponement na ito or delay na ito. Ano? Oo, yung iba sa inyo nawawalan na kayo ng parang nawawalan na kayo ng gana, ng confidence dito. Kasi nga, parang lagi na lang nauudlot, parang may energy dito, lagi na lang nadidelay. Alam ko na. Pwedeng iba rito parang gusto ninyong, maging independent. Gusto ninyong mamuhay na mag-isa or bumukod. Pero parang hindi nyo pa magawa kasi pwedeng hindi pa kayo ganun ka-ready kasi pwedeng hindi pa ganun kalaki yung salary ninyo, hindi pa kayo ganun ka-capable. Hindi nyo pa, in short, pwedeng hindi nyo pa kasi kayang mag-isa. Ayan. Pero gusto nyo, yun nga yung gusto nyo mangyari. Pero sa ngayon, pwedeng hindi pa uubra, Libra. Baka kailangan mo pang mag-ipon ng pera, mas maging alam mo yun, kung kailan okay na yung financial mo, yung kaya mo na, yun pwede na. Pero sa ngayon nga, kahit gustong-gusto mong gawin yun, mukhang hindi. Kailangan mo pang magpayaman, Libra. Ibig sabihin yan. No? Kulang pa, dagdagan mo yung effort. Tsaka huwag kang magmamadali. Sabi ko nga sa'yo darating at darating yan sa'yo kung talagang para sa'yo yan. May mga bagay na pangit pag kinalburo mo, hindi masarap pag kinain. Yung hinug sa pilit ba? Ayan. Meron kasi lahat tayo may kanya-kanyang timeline kung kailan darating sa iyo yung moment ng iyong victory, ng success. Kaya no need to hurry. Kasi kung talagang para sa iyo yan at kung kailan darating yan, darating na lang yan. Kung magpaka-stress muna dyan, basta ikaw gawin mo muna yung dapat mong gawin. Okay? Oo. Parang may mga energy dito na lumulusob pa kaliwa. Mayroong may nafe-feel ako energy looking back. Yan. May tao rito o mga tao rito na they are bumabalik sa nakaraan. No? Nakatingin sa past. Or bumabalik. Kasi papunta, palusob sila ron eh. Kung sino man yung mga yan. O si air sign. O baka ikaw yan. Tapos may fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. May Cancer pa rito. Okay, Libra. So, i-re-examine mo yung mga actions mo. Pwedeng minsan, nagsasacrifice tayo ng mga minsan may mga bagay tayo pinag-aaksayahan ng panahon, ng energy na hindi naman talaga worth it. Yun lang naman yung masasabi ko dito sa Hangman in reverse. Possible na ikaw nagpapakamartir ka dyan, nagsasacrifice ka, pero parang hindi naman hindi naman karapat-dapat yung ginagawa mong pagmamartir or sacrifice. Pwedeng ganun. Okay? Uy, so parang you are dealing with someone na napaka cold, logical, cold and argumentative with the King of Swords in reverse. Parang itong person na to, kung sino man to, napaka feeling mo parang insensitive siya sa'yo. No? Insensitive siya. Kaya madalas siguro nasasaktan ka dito sa person kasi parang feeling mo hindi kanya naiintindihan or pwedeng napaka-cold nung mga niya, approach niya. Insensitive, Tapos minsan masakit pa magsalita, parang hindi nag-iisip. Hindi ko alam kung talaga bang wala ba talaga siyang pake sa feelings mo or hindi lang niya alam kung ano yung mga bagay na
pwedeng hindi ka niya ganun kakilala, or paano ba? Kasi, pwedeng hindi ka niya naiintindihan. Hindi siya nakaka-relate sa'yo, kaya siguro, feeling mo napaka cold and hindi niya na iniintindi yung mararamdaman mo. Ayan, parang ganun. Ayan, meron man akong napipil na person. Pero pwedeng Gemini, Libra, Aquarius din siya. Nakapareho mo. If you are, hoping to revive something, Libra, may mga bagay na talagang hindi mo na mare-revive dito with the Judgment card in reverse. Na kahit na anong gawin mo, hindi mo na maibabalik sa dati. Parang tao, once na natigok tayo, hindi mo tayo mabubuhay uli. Ano ba naman tayo? May 9 lives? Siyempre wala. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Judgment card mo, na kung ikaw, may mga bagay ka hoping to resurrect, buhayin uli, or feeling mo baka maibabalik mo pa uli. Mukhang hindi na, Libra. Yun lang yung sinasabi ni Judgment card in reverse, no? So, try to move on, or try to accept na may mga bagay na talaga kahit na anong gawin natin, once na natsugi na, nag-end na, hindi siya babalik. Okay? So, ito yung mga energies na nakuha ko sa Libra. Take care. God bless. Hello Aquarius, welcome dito sa gabay mo March 4 to 5, pero kahit kailan mo ito mapanood kasi timeless reading din naman ito. Maraming salamat Sagittarius sa palaging panonood, pag-support mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe sa ating YouTube, like and follow na rin yung ating FB page. Maraming salamat and shoutout sa ating mga YouTube channel members, personal readings, dumiretso lang po kayo sa aking FB page kung balak nyong mag-book or mag-inquire. Shoutout sa mga nanonood sa ating YouTube and Facebook sa iba't ibang bansa, pati na rin dito sa mga viewers natin dito sa Pinas. Ayan. Maraming salamat sa palaging panonood. Pagtangkilik. Meron ka Knight of Wands. Dami na naman reversed. Ay, ano ba yan? Dalawa na namang Knight. Hala ka, 3 kabalyero na to. Ayan. Actually, 4 sila nakakabayo. Naku, hindi ko alam anong ibig sabihin itong 4 na nakakabayo. Pero baka may interpretation kayo. Okay. So, ang nafe-feel ko naman, based sa energy na napipick up ko, kabayo na naman 1, 2, 3, 4, 5. Baka naman kayo ay pinanganak year of the horse. May metal horse, may fire horse. Okay? May Leo energy. Strong energy ng Aries tsaka Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Ay nako Aquarius, mukhang wala talaga magiging successful dito kahit sa ang anggulo ko tignan. Napakalaking ebidensya mo dito is the Sun in reverse, 3 of Wands in reverse, 6 of Wands in reverse. Wala kang makukuhang success dito sa ginagawa mo right now. Sorry to say, masakit. Yung mga ayaw makarinig ng masasakit na reading yung gustong puro laging buenas, masaya, hindi naman ganun yung reality. Huwag na kayo manood dito Ito, nung nakikita ko yun yung sasabihin ko. Walang dagdag, walang bawas. So, mukhang hindi mag-work to. Kung ano man itong dalawang bagay na pinagsasabay mo, Aquarius, yun lang naman yung nakikita ko dito. Hindi mo mamamanage ng maayos yan. Yung sinasabi ni Emperor. Meron ka kasing pilit na pinagsasabay. Ano ba to? 2 jobs, 2 jowa, ewan ko, responsibilities. Pero parang hindi mo magagampanan na maayos yan. Actually, mag-fail ka Pwedeng noong una tatansya-tansyahin mo, akala mo okay. Pero baka eventually mag-fail din yan. So, pwedeng business ito, or may kinalaman sa career, or travel. Kasi parang more on movement, travel yung nakikita ko. Puro kabayo.
So, ayan, baka kung nagpaplano ka, kung migration man ito or what, hindi talaga siya magko-continue. Sabihin na natin, relationship man yan, jowa, career, business, o mga pinaplano mo, mukhang hindi siya mag-work and hindi siya magko-continue. Hindi mag-grow yan yung sun in reverse siya. So, mukhang walang progress na makukuha dito. Kaya kasi dapat ito, expansion, ito, travel. Pero parang hindi. Di opposite lahat yung nakukuha natin. At meron ditong energy ng pagiging superior, dominant boss energy. Pwedeng ikaw to as a boss or kung meron kang kadil, yung boss mo. O si Aries yan eh. Importante yung accountability, responsibility pagdating dito sa sitwasyon mo. Tamang pagmamanage. Ikaw yung in control. Ayan. Okay, pero yan na nga, mukhang kung ano man yung mga plans mo na yan, gusto mo mangyari, possible na hindi mag-work, hindi mag-continue, hindi maging successful. Mahihirapan ka kasi pagsabayin, i-manage yan. Baka mapasubo ka pa dyan. Hirapan ka, tingin ko nga, kasi para mag-fail eh. Project man yan, o kung ano man. Okay? Pwedeng meron binabanggit dito about leadership, pagiging boss, fatherhood, pagiging head. Sa family man yan, sa trabaho. Pero yun na nga, kung may mga travel plans ka, parang alat talaga eh. Mukhang failure or hindi magkakaroon ng progress dun sa mga gagawin. Especially sa travel. No, may mga hindi magiging successful dito. Okay, ang dami ring competition dito kung sakasakali, no? Marami kang kaagaw, kakumpetensya, maraming nagkakarera, naguunahan dito. Ayan. O baka pinag-aagawan ninyo is a promotion or position, possible na yun. Marami kang kaagaw dyan kung yan yung tina-target mo. Ano? Okay? So, ito yung mga nakuha kong energies for you. Aquarius, take care and God bless.